Mga kaibigan, muli kayong malugod na tinatanggap. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang kasaysayan nitong Iron Lady. Mga kaibigan, nang mailagay ang unang platform noong Abril 1888, pagkatapos noon, hindi na lang basta ideya ang Eiffel Tower. Ito ay naging isang panganib sa itaas ng Paris. Hanggang ngayon, nilabanan ng mga inhinyero ang maputik na lugar ng Ilog Seine gamit ang pneumatic caisson at inihanay ang 800 toneladang haligi gamit ang hydraulic jacks. Ngunit mula ngayon, hindi na gravity ang kanilang pangunahing kalaban. Ang tunay na laban ay laban na sa hangin. Sa ganitong taas, bawat metro na pataas ay nagdaragdag ng mga puwersang kayang baluktutin ang bakal, luwagan ng mga koneksyon, at sirain ang buong istruktura. Ito ang panahon kung kailan masusubok ang pangunawa ni Gustave Eiffel sa paggawa ng tulay. Ang hangin ang naging tunay na arkitekto ng Eiffel Tower. Mahigit 50 metro sa itaas ng lupa, kakaiba ang kilos ng hangin. Hindi na ito dumadaan ng diretso. Nililibot nito at inaatake mula sa mga hindi inaasahang anggulo. Ang solusyon ni Eiffel ay radikal. Ang Eiffel Tower ay hindi kailanman idinisenyo upang labanan ang mga hangin na ito. Sa katunayan, idinisenyo ito upang hayaang dumaan ang hangin sa loob nito. Ang bukas na lattice nito ay nagpapahina sa malakas na hangin at ginagawa itong hindi nakakapinsalang agos. Ang eleganteng kurba ng tore ay hindi isang artistikong kagandahan lamang. Ito ay binuo bilang isang pisikal na graph ng presyon ng hangin. Ang bawat milimetro ng kurba ay kinakalkula upang balansehin ang bending moment ng hangin sa sariling bigat ng tore. Ang istruktura ay dinisenyo upang literal na huminga. Ang Eiffel Tower ay gumagalaw at maaring lumihis ng hanggang 15 sentimetro dahil sa init nang hindi nawawala ang kahit isang bahagi ng lakas nito, na isang napaka-interesanteng katotohanan. Habang tumataas ang konstruksyon, may bagong hamon na lumitaw. Paano itataas ang libu-libong toneladang bakal nang walang malalaking scaffolding? Ang solusyon dito ay isang kamangha-mangha sa ika-19 na siglo, ang paggamit ng creeper crane. Direktang nakakabit ang mga steam engine sa istrukturang tumataas at umaakyat sila sa parehong mga riles na gagamitin ng elevator sa huli. Isa-isa, itinaas nila ang 18,000 eksaktong ginawang bakal na elemento. Pagkatapos ay umakyat sila sa mga seksyon na kaka-install lang. Isang maayos na sayaw ng 150 hanggang 300 manggagawa. Paakyat pababa sa hagdanan. Walang shortcut, walang pagbabago, tanging simpleng disiplina at pag-uulit. At may tiyak na katumpakan sa buong proseso. Sa wakas, sa taglamig ng 1888, naging delikado ang pag-akyat. Kinagat ng yelo ang bakal habang humahagupit ang hangin sa rehas. Ginagawang isang mapanlinlang na labirint ang lumalaking istruktura. Sa labas, kinukutya ito ng mga headline ng pahayagan. Tinatawag itong isang halimaw na kalansay. Ngunit sa loob, walang gulo, walang pag-aalinlangan. Puro tumpak na trabaho, puro ritmo. 2.2 milyong rivet ang handang gamitin. Bawat isa ay inilalagay na may ritual. Sa bawat koneksyon, isang pangkat ng 4 ang gumagawa ng perpektong magkasama. Ang isa ay humahawak sa rivet gamit ang sipit, inilalagay ito sa lugar. Ang pangalawa ay nagpoposisyon nito. Ang pangatlo ay humuhubog sa ulo. Ang huli ay dahan-dahan itong pinupukpok ng may katumpakan. Ang prosesong ito ay inuulit libu-libong beses araw-araw. Umaawit ang bakal sa ilalim ng martilyo. Lumilipad ang mga spark sa malamig at malabong hangin. Habang lumalamig ang bawat rivet, lumiliit ito, pinagsasama ang mga plato ng may lakas na hindi kayang tularan ng anumang tornilyo. Hindi nanginginig ang mga kamay. Ginagawa ng physics ang trabaho nito. Koneksyon sa koneksyon, humihigpit ang frame. Naghahanda ang tore laban sa nagyelong hangin. Lumiliit habang sumisigaw ang hangin. Ang istrukturang may rehas ay yumuyuko sa bawat bugso at pagkatapos ay bumabalik sa dati, mas mahigpit kaysa dati. Isang paikot na galaw ng disiplina laban sa panahon, kaayusan laban sa pagkakataon. Sa umaga, may yelo ang bawat biga. Sa gabi, isa pang antas ang nasisiguro. Sinusubok ito ng panahon. Ang lumalamig na mga rivet ang perpektong sagot. Ngunit sa labas ng lugar ng trabaho, nagsisimulang magbago ang lungsod. Sa 1887, lumalaki ang oposisyon. Sa mga salon at kafe, sa mga pahayagan at pamphlet, isang koro ang nabuo. Ang komite ng 300, mga manunulat, artista, arkitekto, maging ang dakilang Guy de Maupassant ay sumali sa pagtutol. Tinawag nila itong isang brutal na peklat sa Paris, isang dungis sa kagandahan nito. Nagpatuloy ang paglagda sa mga petisyon. Nagtambak ang mga liham. Lumilipad ang mga pamphlet sa hangin sa mga boulevard ng Paris.
At gayon paman, sa kabila ng lahat ng ingay, isang tahimik na kapanatagan ang nagsisimulang manirahan sa mga kritiko. Hindi magtatagal ang tore. 20 taon lang ang ibinigay kay Eiffel. Pagkatapos ng 19 na siyam, naniniwala sila ang kabastusan na ito ng bakal ay bubuwagin at malilimutan kung alam lang nila. Lumakas ang mga argumento. Maraming kritiko ang nagsabi na kung makakaligtas ito sa taglamig, hindi ito makaligtas sa init ng tag-araw. Hindi nila alam ang agham. Akala ng lahat ang mga rivet na mahigpit na nakakapit sa yelo ay madudulas sa sikat ng araw ng tag-araw. Ngunit ang engineering ay hindi nagsasalita sa tula. Nagsasalita ito sa patunay. At ang mga patunay ay ginagawa, hindi pinagtatalunan. Ang oras ang magkakaroon ng huling salita. Nagngingit-ngit ang Paris. Ngunit patuloy ang trabaho. Martilyo sa martilyo, koneksyon sa koneksyon, sa isang paikot na galaw. Sa itaas ng mga bubong, lampas sa mga argumento, tumataas ang tore, hindi natitinag sa panahon, mga protesta, pagdududa. Ang dating tinawag na halimaw ay nakatayo na ngayon ng tahimik, hindi natitinag. Naghihintay sa oras upang magpasya. Simula pa lang, alam na ni Eiffel na ang kagandahan ay opinyon lang, pero ang pagiging kapaki-pakinabang ay batas. Hindi siya gumagawa ng monumento para sa panlasa. Gumagawa siya ng isang bagay na gumagana. Alam niyo ba, mga kaibigan, na sa tuktok ng kanyang tore, sa itaas ng Paris, gumawa si Gustave Eiffel ng isang lihim, isang pribadong apartment para sa kanyang sarili. Nag-alok ang mga tao ng Paris ng malaking halaga para makatulog doon ng isang gabi, pero tinanggihan niya silang lahat. Hindi iyon lugar para ipagyabang. Para iyon sa mga utak, sa mga siyentipikong utak. Kabilang si Thomas Edison, na bumisita minsan at binigyan si Eiffel ng isang ponograpo. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Eiffel. Sa ilalim mismo ng kanyang apartment, gumawa din siya ng isang laboratorio sa langit. Sa ikatlong palapag ng tore, hindi ito simbolo, kundi isang gumaganang sentro para sa agham. Puno ang lugar ng mga anemometer, barometer, metro at mga sukat. Mga instrumento na hindi nagpapuri. Mga logbook na hindi nagsisinungaling. Mahigit 5,000 aerodynamic na pagsubok ang ginawa doon. Sinusubaybayan ng mga bakas ng usok at mga bandila ang mga hindi nakikitang puwersa. Pinahusay ng wind tunnel ang hugis ng tore bago pa man ito naitayo. Ang tumpak na pagmomodelo ay nagmula sa mga obserbasyon sa totoong mundo. Ang hugis ay sumunod sa mga puwersa. Ang pagsubok ang pumalit sa panlasa. Pagkatapos, dumating ang signal. Naintindihan ni Eiffel na ang rehas ay hindi lang estruktural, kundi electrical din. Ang balangkas na bakal ay naging antena. Noong 1899, isang kislap ang lumukso sa Paris mula sa tore patungo sa Pantheon. Isang linya ng mga tuldok at gitling ang naglakbay sa hangin sa pagitan ng bakal at bato at ang distansya ay lumiit. Isang mensahe ang natanggap. Sa wakas, lumitaw ang dahilan kung bakit dapat manatili ang tore. Pagsapit ng 1903, nagsimulang maintindihan ng hukbong Pranses. Ang taas ay hindi lang para sa ganda, kundi estratehiko at ang kalinawan ay depensa. At kaya, mas mataas pa ang mga antena. Umalingaw-ngaw ang mga receiver sa mga mensahe, naging utos ang mga tuldok at gitling, at naging taktika ang code. At nang sumiklab ang digmaan noong 1914, nanatiling gising ang tore. Narinig nito ang hindi dapat marinig. Na-intercept ang mga transmission ng Aleman at nabunyag ang mga lihim na ruta. Naantala ang plano sa labanan sa Marne. Hindi lang ang mga sundalo, kundi ang impormasyon ang nagpabago sa takbo ng laban. Hinarangan ng tore ang mga signal ng kaaway, ginulo ang komunikasyon, at nagbigay ng oras para sa kontra-atake. Nanatili ang Paris hindi lang sa mga ripple, kundi sa radyo. Sa mga salon, humina ang mga petisyon. Tumahimik ang mga protesta. Sa telegraph room, muling isinulat ang hatol sa mga pulso. Ang pagiging kapaki-pakinabang ay pumalit sa argumento. Ang function ay pumalit sa fashion. At natapos ang 20 taong lease. Dumating ang mga scrap dealer, naghintay, at umalis ng walang dala. Nahigtas ng agam ang tore. Ginawa itong mahalaga ng mga signal at gayon din ng pangangailangan. Ang nagsimula bilang isang eksperimento ay naging infrastruktura. Ang tinawag na halimaw ay nagkaroon ng utak. At gayon paman, nagpatuloy ang mga eksperimento. Nakakuha ang Paris ng bagong listening post sa itaas ng mga bubong nito. Ang mga wireless signal ay lumulukso sa buong lungsod at higit pa, at kinumpirma ng mga pagsubok sa gabi ang kanilang abot. Patuloy na nagtitipon ang mga mausisang tao sa Champ de Mars upang saksihan ang kinabukasan na nagaganap sa real time. Malinaw na nagtatype ang mga telegrapista ng mga utos sa Morse. Ang mga tuldok at kitling ay malinaw na humihiwa sa ingay.
Ikinonekta ng mga mensahe ang headquarters sa frontline. Binago ng real-time na impormasyon ang mga plano sa labanan at ang taas ay naging bentahe. Inaayos ng mga teknisyan ang frequency. Nahuhuli ng mga receiver ang mga bulong ng malayong istasyon. Kahit na may bagyo, nanatiling matatag ang mga radyo. Iniulat ng mga pahayagan ang lumalaking reputasyon ng tore. Sa gabi, kumikinang ito na may tahimik na layunin. Isang bakal na parola na kumikislap sa dilim. Nakikinig ang mga tao. Ang mga chismis ay naging signal. Hindi na kailangang ipagtanggol ng tore ang lugar nito. Nagsalita ito sa pamamagitan ng ebidensya. Bawat istasyon ay nagturo ng bago. At sa wakas ay nag-evolve ang mga instrumento. Naging mas tumpak ang mga mapa at mas tumpak na ngayon ang koordinasyon at ginawa ng mga war room ang ingay na estratehiya. Ang mga sibilyan ay tumitingala at nakakaramdam ng isang malaking bagay sa hangin. Ang pag-unlad ay sinusukat hindi sa bato o bakal, kundi sa mga signal at kapayapaan. Ang walang tigil na mga pulong ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan at ang mga susi ng telegrapo ay hindi kailanman tumigil. Nagtalakayan ng mga inhinyero tungkol sa mga bagong pagpapabuti. Napuno ang mga opisina ng gobyerno ng mga umalingaw-ngaw na receiver at patuloy na umakyat ang mga antena. Huminga ang lungsod sa pamamagitan ng bakal. At bumaba ang gabi, tahimik, umalingaw-ngaw buhay. Ang Paris ay bumubulong sa himpapawid. Dati, ito ay isang silweta na kinasusuklaman, pinagtatawanan, pinoprotesta at minamaliit. Ngayon, ito ay isang pandaigdigang simbolo ng talino, agad na kinikilala at hinahangaan hindi lang sa France kundi sa buong mundo. Pero sa likod ng nakamamahang istruktura nito ay hindi lang si Eiffel, kundi isang grupo ng mga tahimik na isip na ginawang totoo ang imposible. Sina Maurice Koechlin at Émile Nouguier, mga inhinyero na ang mga sketch at kalkulasyon noong 1884 ang bumuo sa hindi nakikitang balangkas ng tore. Ang kanilang paningin ang naglatag ng pundasyon, bawat linya, bawat numero na may lubos na katumpakan. Pagkatapos ay dumating si Steven Sauvestre, ang arkitekto na nagbigay ng ganda at pino sa istruktura. At sa itaas ng lahat ay si Gustave Eiffel, ang lalaking isinugal ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapalaran, at ang kanyang kinabukasan sa tagumpay ng isang bagay na ayaw intindihin ng mundo. Habang lumalaki ang pagdududa, nanatili siyang matatag. Ang nagsimula bilang kontrobersya ay nagkaroon ng sariling boses sa bakal. At dahan-dahan, nagsimulang magbago ang mundo. Ang panunuya ay mabilis na naglaho at dumating ang mga tao. Naimprenta ang mga postcard at sa huli, umakyat ang mga kamera sa langit. Ang dating isang paghamon ay naging isang destinasyon. Isang monumento na minsan ay nanganganib sa galit ng publiko ay naging isang pilgrimage para sa mga henerasyon. Ang Eiffel Tower ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral na ang mga revolusyonaryong ideya ay madalas na nagsisimula bilang mga pagkakamali. Ang pinakamalaking tagumpay ay halos hindi kailanman tinatanggap agad. Nabubuo sila sa pagtutol, pinatatalas ng paglaban, at sa huli ay umuusad hindi sa pagtanggap kundi sa patunay. Ang kontrobersya ang nagbigay dito ng pagmamadali. Ang agham ang nagbigay dito ng pagiging permanente. Ang Iron Lady ay hindi lamang muling nagdisenyo ng isang skyline, kundi muling nagbigay kahulugan sa kung ano ang kayang gawin ng sangkatauhan. Ang Eiffel Tower ay nagtuturo sa atin na ang mga revolusyonaryong ideya ay madalas na nagsisimula bilang mga pagkakamali sa mata ng publiko. Hindi lang kagandahan, kundi gamit. Hindi lang taas, kundi paningin. At hindi lang ito isang istruktura, kundi isang kuwento ng tapang at determinasyon sa bakal. Ang Iron Lady ay higit pa sa pagbabago ng isang skyline. Muling binigyan nito ng kahulugan kung paano bumubuo ang mga tao ng kinabukasan. Guys, alam nyo ba na ipinaukit ni Gustave Eiffel ang 72 pangalan ng mga siyentipikong Pranses, inhinyero at matematiko sa paligid ng unang palapag ng gallery? Kasama sa mga pangalang ito ang mga maalamat na personalidad tulad nina Ampère, Lagrange, Lavoisier at Fourier. Ang lahat ng pangalang ito ay matatagpuan sa 4 na panig ng tore, sa ilalim mismo ng balkonahe ng unang palapag. Pininturahan ang mga ito noong simula ng ika-20 siglo, ngunit ibinalik sa orihinal noong huling bahagi ng 1980s. Sa huli, ipinapaala sa atin na ang bawat kababalaghan ay nagsisimula sa isang tanong, isang sketch at isang paghamon sa nakasanayan. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa nakatagong kasaysayan nito, manatili kayo sa amin. Dahil marami pang kababalaghan ang kailangang tuklasin kung saan nagtatagpo ang engineering at ambisyon at kung saan nagiging totoo ang imposible. Samahan kami sa susunod na pagkakataon
habang inilalahad namin ang susunod na dakilang kababalaghan kung saan nagtatagpo ang engineering at ang ambisyon ng tao. Magkikita tayo sa aming bagong paglalakbay upang tuklasin ang isa pang kababalaghan. Sabihin sa amin kung anong kababalaghan ang gusto ninyong tuklasin namin sa susunod. Salamat sa panood, mangyaring mag-subscribe at hanggang sa susunod, tumingin lang sa itaas.